Hello, my name is Kay Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech, and obviously, as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Just continue eating, Toto. Our vocabulary term is jocose. Jocose. Huwag ka na ma-stress dyan, Mr. Dictionary, kay Toto. Pakainin mo na ng santol yan. Mapurga ng santol. Ang jocose, mga sombreros, ay adjective. Ito yung paglalaraw natin sa mga taong nakakatawa at parating gustong makipaglaro or makipagkulitan. Diba may mga taong gano'n? Hindi naman mga harot, ano sila talagang gusto nila makipagkulitan. Ang mga possible synonyms po natin dito ay merry, comical, jolly, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay, syempre, Mr. Dictionary. Robert, Toto's cousin, is well known for his jocose disposition. Always makes everyone around him laugh. Jocose. His is third person singular possessive determiner for masculine gender. Just like his bag, his arm, his wife, yada yada. Robert. Do you know Robert Hooke? Si Robert Hooke o Robert Hooke, mga sombreros, ay naka-invento or naka-discover ng building blocks ng ating buhay or life. Cells, mga sombreros. Pero meron siyang malungkot na childhood, no? Madalas sumakit ang tiyan, ang ulo ni Robert Hooke, kung kaya ito yung pumipigil sa kanya na makipaglaro sa kanyang kapwa-bata. Pero ito yung nag-trigger naman sa kanyang pagiging imaginative, no? Imagine nakagawa siya ng mga sundial, ng mga water mills, ng mga barkong may kakainang magpaputok ng bala, at hindi siya nakapag-asawa. He never married, mga sombreros. At isa pang malungkot na pangyari dito ay ginahas or parang he sexually abused yung kanyang pamangking babae na si Grace when yung bata ay 10 and 17 years old, parang ganon. That's according sa kanyang diary records. Usapang single, mga sombreros, kasi si Robert Hooke po ay hindi nag-asawa o hindi nagpakasal. Sabi dito, 1 Corinthians 7:8-9, ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa, kasi si Apostol Pablo po ay walang asawa. No? Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. 1 Corinthians 7:34-35, medyo jump tayo. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ng kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit, gayon din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga o ay ang pagbagay o ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, kung paano niya mabigyang kaluguran o mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko ay maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ngayon, mga sombreros, hindi masama ang mag-asawa at hindi rin masama ang maging single. So either way, ang point lang dito ni Apostol Pablo ay sabi niya sa huli ay makapamuhay daw tayo ng lubusan at makapaglingkod sa Panginoon na malulugod ang Panginoon sa atin. And bilang may pamilya, bilang walang pamilya, kasi pag walang pamilya, tulad ko, no, meron tayong ginagampan ng roles sa family, ay alam niyo yun, may mga kanya-kanya tayong tungkulin, pero ang pinaka-priority dapat natin, may asawa man, may anak man o wala, may pamilya o wala, ay ang bigyang kaluguran at masunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi napakasaya po, mga sombreros, kapag sentro ng isang pamilya yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung understanding. Napakasaya po. Magkaroon man ng problema, magkaroon man ng trial, magkaroon man ng mga unos sa buhay, nandun pa rin yung love and understanding eh. Kung kaya napakahalaga na ang Diyos ang sentro po ng ating pamilya. So let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Alam niyo ba na ang kawayan, mga sombreros, ay isang uri ng grass or damo? May scientific name na Bambusa vulgaris. Kasama sa pamilya nito ang hanwala kahit hindi, ang palay, ang kugon, ang tanglad, ang tubo. Ang mga features or common sa mga grass na ito, mga sombreros, ay meron silang matutulis na dahon. Ayan.
So matutulis ang dahon po nila. So pag nakita natin yung palay na matulis din po ang dahon nila, ang kugon at ang tanglad and so on, ang tubo. And then isa sa mga feature pa nila mga sombreros, isa sa mga features nila na tinuturing silang grass ay yung hollow stem. Ibig sabihin meron pong butas sa gitna, no? So wala tayong pag-sample pero meron pong butas sa gitna ng nakala ko ahas. Sa gitna po ng kawayan meron pong butas, no? Meron siyang ano doon, hole. And then pangalawa mga sombreros, sa pangatlo mga sombreros ay yung kanilang mga ugat, no? Ang kanilang mga ugat mga sombreros ay wala silang main stem or yung malaking stem, hindi kagaya ng mahogany, ng nara, ng falcata or gemelina. Meron silang malaking stem or merong yung ugat nila ay merong malaking parang pinakapinunong ugat, no? Yun po yun. So sila po ay hindi or wala. So yun po yun, pero masarap po ito yung bamboo shoot nila, yung yan. Yung dabong. Ayan. Masarap po yan, lalagyan ng gata. So pero yan po, no? Yun po yung ating trivia, no? Damo po sila. Medyo nakakalito sa bamboo kasi bamboo tree nga ang tawag sa kanya, pero grass naman talaga. Pero mapadamo, mapakahoy, kahit ano pa man dyan, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong kawayan na beneficial at nakatulong sa ating bilang tao at ang biyaya ng Panginoon. Muli po, ito po si Kasumbrerong Dennis aka Kuya Kim 2.0 at nagsasabing, sabayan nyo kami ang buhay ay masalang naging pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hello, my name is Kay Grampich, short for Kasumbrerong Grammar and Speech, and obviously as my name speaks, I'll be giving you tips about grammar and speech out of Mr. Dictionary's given sentences. Yada yada, yada. Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Kasumbrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Non-stop eating of santol or cotton fruit. Our vocabulary term is lachrymose. Lachrymose. Diba na si mga sikmura ni Toto kakain ng santol? Yaan mo yan, Mr. Dictionary. Ang lachrymose mga sombreros ay adjective. Ito po yung tumutukoy or naglalarawan sa tropa nating iyakin. Mababaw ang luha, madaling umiyak or madaling lumuha. May mga ganun mga sombreros na madaling umiyak, na madaling maluha. Sad story, nakarinig lang ng sad story or nakapanood ng sad movie, ay naiiyak na sila. May mga taong ganun po. Kung naalala niyo yung trivia or vlog natin about lacrimal glands, ang lacrimal glands mga sombreros ay responsible or yung glands natin sa katawan na responsible for crying. So from lacrimal glands, lacrimal, naging lachrymose. So ganun po siya, lacrimal, lachrymose. Ang mga possible synonyms po natin dito ay tearful, crying, weepy, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fight, Mr. Dictionary. After his friend died, Toto became a lachrymose man who couldn't stop crying. Lachrymose. Crying is an action verb or in present perfect form, or shall we say gerund form, most of the time ending in ing. Gerund forms like playing, jumping, riding, yada yada. Benjamin. Do you know Benjamin Franklin? Si Benjamin Franklin mga sombreros ay naging tanyag marahil dahil sa kanyang kite experiment para mapatunayan talaga na ang kidlat ay isang kuryente or pwedeng makapag-charge ng kuryente. Ganito po yun. Maulan-ulan that time and
since syempre no, kapag walang ulan, walang bagyo, walang storm, ay walang kidlat, no. Ang ginawa niya ay nagpalipad siya ng saranggola, nag-attach siya or nilagyan niya or pinakabitan niya ng mga susi. And he was trying to find out kung ang kidlat nga talaga ay makakapag-release or makakapag-charge ng kuryente doon sa susi. Si Sir Benjamin Franklin, mga sombreros, ay gumawa ng kanyang experiment habang may kidlat, may bagyo. Pag-usapan natin yan. Job or Hob 36:30-33. Pinagliliwanag niya, si Lord, ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kalaliman or kailaliman ng dagat. Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan at masaganang pagkain, tayo'y hindi pinagkaitan. Grabe. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan, grabe no? At pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ipinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban at ang kanyang galit laban sa kasamaan. Hob 37:3, ang kidlat ay kanyang, si Lord ito, pinaguguhit sa kalangitan mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasuluk-sulukan. Psalm 97:4, yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Grabe. Pag sinabing kidlat, mga sombreros, kasi di ba kaya niyang wasakin, kaya niyang sunugin ang isang malaking lugar, isang bahay, isang building, ganoon ka powerful. Pero sabi dito, si Lord po ang nagko-command ng kidlat, ng bagyo or anumang disaster, mga sombreros. Parang ipinapahintulot niya hindi para saktan ng tao lang, para hindi lang saktan ng tao or hindi para pahirapan ng tao, kundi mag-remind sa atin na makasalanan tayo and baka nawawala or parang naliligaw na tayo ng landas, nawawalan tayo ng oras sa kanya, nawawalan tayo ng oras sa pamilya. So yun po, no, reminder lamang po at warning ang mga iyon. Kung kaya, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Ito po ay Nara, mga sombreros, ang ating pambansang punong kahoy. May scientific name na Pterocarpus indicus at may English names na rosewood at saka redwood. Alam niyo ba na sa sobrang tibay nito ay it was declared as our national tree or pambansang punong kahoy noong taong 1934 by Governor General Frank Murphy under Executive Proclamation 652. At dahil dito ay pinagbabawal ang DNR na putulin ito without their approval. That's according sa Memorandum Order February 2013. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis, aka Kuya Kim 2.0 at nagsabing, sabayan nyo kami! Ang buhay ay masalanan ng giniyang, lalo na giniyang faith of love, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!